Caitlin Clark, hindi tinanggap ang offer para sa NBA All-Star 3-point contest. Steph at Klay magtatagpo muli sa All-Star Game. Bucks, determinadong magkakampyon ngayong taon. At Warriors, isa na lang. Malapit nang magkatotoo ang sinabing target ni Kerr. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang NBA All-Star Weekend Shooting Contests ngayong Pebrero ay hindi magtatampok ng star power ng Indiana Fever guard na si Caitlin Clark matapos maiulat na inimbitahan siyang lumahok sa isang espesyal na 3-point challenge laban kina Steph Curry at iba pa sa San Francisco. Gusto niya ang kanyang unang 3-point contest ay sa WNBA All-Star sa Indianapolis ngayong summer. Ayon sa pahayag ng mga kinatawan ni Clark mula sa Excel Sports noong Miyerkules. Matagal nang inaabangan ang isang NBA x WNBA crossover event sa mga pagdiriwang na ihahandog ng Golden State mula February 14-16. Lalo na nang iulat ni Shams Charania ng ESPN noong taglagas na may pag-uusap tungkol sa posibilidad ng paghaharap nina Steph Curry, Clark, New York Liberty guard Sabrina Ionescu at Dallas Mavericks wing Klay Thompson. Noong nakaraang taon ng NBA All-Star Weekend sa Indianapolis, naglaban sina Steph Curry at Ionescu sa isang primetime contest para makalikom ng pondo para sa kanilang mga charity. At nanalo si Curry. Nanalo si Steph para sa isang dahilan at kailangan kong subukan siyang talunin sa susunod, sabi ni Ionescu matapos ang laban. Posibleng magtipon pa rin ang pinakamahuhusay na shooter ng basketball, lalaki man o babae, ngayong taon sa Gainbridge Fieldhouse para sa WNBA All-Star event sa Hulyo. Iginawad ng liga sa Indy ngayong taon ang WNBA All-Star Game noong isang taon, bahagi na rin ng tagumpay sa negosyo ng Fever, ayon sa isang opisyal ng Pacers Sports and Entertainment. Ang Indiana ang nanguna sa liga sa dami ng manonood at nagtala ng maraming record sa labas ng court noong nakaraang taon. Si Clark, na kilala sa kanyang husay sa pagbitaw ng tres mula sa malayo, ay nagpasyang hindi lumahok sa WNBA All-Star 3-point contest sa Phoenix noong nakaraang taon. Hindi ito madaling gawin, hindi lang basta pupunta at mag-shoot mula sa rack. Sabi niya noon, bago idinagdag na, marami pang pagkakataon para gawin ko ito sa hinaharap. Nanatiling low profile si Clark ngayong off-season matapos ang isang nakakapagod na 12 buwan ng basketball mula sa kanyang huling season sa kolehiyo hanggang sa kanyang unang taon bilang profesional. Sa linggo, babalik siya sa Carver Hawkeye Arena sa unang pagkakataon mula nang lumipat sa WNBA habang ireretiro ng Iowa ang kanyang number 22 jersey. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung paano maisasama ang mga players ng WNBA sa mga aktibidad ngayong NBA All-Star Weekend o kung sina Steph at ang former Splash brother niyang si Thompson ang mangunguna sa sariling showdown. Samantala, nananatiling bukas ang tanong kung sino ang pinakamahusay na shooter sa mundo. Sa sumunod na balita naman, hindi pa gumagawa ng trade ang Milwaukee Bucks ngayong season, ngunit mukhang dapat nating asahan na gagawa sila ng kahit isa bago ang deadline sa Pebrero. Ayon kay NBA insider Mark Stein, determinado ang Bucks na gumawa ng hakbang tulad ng ibang team sa liga. Patuloy kong naririnig ang mga babala. Huwag kalimutan ang Bucks. Palaging inilalarawan ng Bucks bilang isang team na lubos na determinado na gumawa ng kahit isang trade bago matapos ang deadline upang mapalakas ang supporting cast nina Giannis at Damian Lillard. Sinabi sa akin na sila ang isa sa pinakadeterminadong team sa NBA upang makuha ang kinakailangang piraso bago tumunog ang buzzer. Matapos ang isang mahinang simula sa season, naituwid ng Bucks ang kanilang laro at kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference. Ang kanilang determinasyon na gumawa ng trade ay nagpapahiwatig na naniniwala silang kailangan nilang magdagdag ng 1 o 2 piraso upang maging seryosong title contender.
at mukhang tama ang kanilang pagtatasa. Ang Bucks ay hindi pa nananalo ngayong season laban sa Cavaliers, Boston Celtics at New York Knicks, ang tatlong team na nasa itaas nila sa standings sa Eastern Conference. Bagamat hindi palaging basehan ang regular season games sa kung ano ang mangyayari sa playoffs, mahirap isipin na may magandang tsansa ang Bucks laban sa tatlong team na to sa postseason. Kailangan nilang palakasin pa ang kanilang lineup. Dahil dito, iniulat na isinama ng Bucks sina Chris Middleton at Bobby Portis sa trade talks. Kapanapanabik kung ano ang makukuha nila kapalit ng dalawang veterano. May mga usap-usapan na sinusubukan ng Bucks na makuha si Zach LaVine bilang bahagi ng isang trade para kay Jimmy Butler. Malinaw na makakatulong si LaVine sa Bucks, ngunit magiging pinakamalakas ba sila sa East dahil sa kanya? Marahil hindi. Si Butler ang posibleng makapagpataas ng antas ng Bucks, ngunit may mga ulat na ayaw niyang lumipat sa Milwaukee. Maaari pa rin silang magtangkang kunin siya, pero sa dami ng isyong idinulot niya sa Miami, maaaring hindi ito magandang ideya. Sa kasalukuyan, mahirap makita ang isang realistic trade na magpapalakas sa Bucks upang maging paborito sa East. Isang nakakagulat na pahayag kung isa sa alang-alang kung gaano kahusay maglaro si Antetokounmpo. Mas maganda na rin ang laro ni Damian Lillard sa kanyang ikalawang season sa Milwaukee, ngunit hindi pa rin tamang-tama ang mga piraso sa paligid nila upang manalo ng kampyonato. Maaari ring sabihin na wala silang tamang coach dahil hindi pa napapatunayan ni Doc Rivers na kaya niyang pangunahan ng isang team sa titulo sa loob ng maraming taon. Marahil patutunayan ng Bucks na mali ang lahat ng nagdududa, ngunit tila malabong mangyari iyon. Susunod nilang haharapin ang San Antonio Spurs sa Frostbank Center sa Sabado. Sa huling balita, si Steph Curry at ang Golden State Warriors ay nagpakita ng hindi pantay na performance ngayong season. Nitong araw, nagawang mag-comeback ang Warriors laban sa OKC Thunder, ang may hawak ng pinakamahusay na record sa Western Conference. Si Curry ay nagtala ng 21 points and 4 assists habang gumawa rin ng kasaysayan sa kanyang career. Bago ang laro, si Steph ay nasa ika-28 pwesto sa all-time scoring list. Sa ikatlong quarter, isang step-back 3 ang kanyang naipasok na nagdala sa kanya sa ika-27 pwesto. Nalalampasan si Ray Allen. Si Allen, isang 2 beses na NBA champion, ay nagkaroon din ng isang makasaysayang career kasama ang Bucks, Supersonics, Celtics at Miami Heat. Ang kanyang shooting prowess ay tumulong sa Celtics na manalo ng titulo at sa Heat na manalo ng isa pa sa pamamagitan ng kanyang iconic clutch shot. Ngayon, nasa likod na lamang si Steph ng Knicks legend na si Patrick Ewing at Lakers star na si Jerry West sa all-time scoring list. At kung mananatili siyang malusog, maaaring malampasan niya sila ngayong season. Matapos ang panalo kontra Thunder, magpapatuloy ang 6 na sunod na home games ng Warriors, kabilang ang laban kontra Suns at Magic. At sa pagkapanalo, malapit nang magkatotoo ang target ni Kerr, na kung saan kailangan nilang maipanalo ang lahat ng laro sa linggong ito nang sa gayon aakyat sila sa standings sa West. Pagkatapos nito, susubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang momentum sa isang 7 laro road trip. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.